ba nag-overheat ang kotse? Well, there's a lot of reason kung bakit yan nag-overheat. Pinaka-common is lack of maintenance, and syempre yung wear and tear ng parts. Like for example, sa lack of maintenance is hindi nila chine-check yung kanilang coolant. So normally kasi ang coolant through time nagbabawas talaga yan, o nauubos din yan natin. Pwedeng kada 5,000 kilometers na takbo ng sasakyan, probably mga 5 to 10% yung nababawas sa coolant tank natin. Then eventually, through time, pag constant talaga natin ginagamit, pwede nating maubos yan. So dapat chine-check natin yan. Aside dun sa pwedeng nagkakaroon din ng leak, no? Like yung radiator, butas, o yung mga hose, yung mga fitting, tumutulo yung coolant. So eventually, mas mabilis maubos yun. Pwedeng sabihin na natin kung 5,000 kilometers, 5% lang yung nababawas, pag may tulo yan, baka 100 kilometers pa lang halos maubos na. Okay? Then isa rin sa mga common reason ng overheat talaga ngayon, lalo na sa mga front wheel drive, kasi 'di ba yung traditional na engine is yung blade niya nakakabit sa engine. So kung tumatakbo yung engine, tumatakbo naman yung motor. Pero dahil ngayon marami na naka front wheel drive, so yung makina is nakapahalang naman. So yung radiator natin nasa harap pa rin para makompensate yung hangin na tinatanggal doon sa radiator. So nilagyan nila ng auxiliary fan motor. Yung auxiliary fan motor naman na yun, commonly nasisira din. Kumbaga through time, pwedeng numipis yung kanyang carbon brush. On the idea, pwedeng umabot yan kung more on highway driving, 100,000 kilometers, kayang-kaya niyan Pero kung more on city driving, yung iba swerte nang umabot ng 80,000 kilometers. Talagang bumibigay na siya. Dahil ang nangyayari, it's either nasisira yung bearing niya dahil nga kaiikot, or yung carbon brush niya numinipis. So kung maaari nga, para hindi na kayo maka-experience ng overheat sa auxiliary fan motor, suggest mga 80,000 kilometers pwede nyo nang i-replace yan. Tapos yung ayos naman, luma, tabi nyo, para in case man na magkaroon kayo ng problema sa auxiliary fan motor o radiator motor, meron kayong pamalit. Then isa rin sa mga common reason kung bakit nag-overheat ang isang kotse is yung sa thermostat. So pwedeng yung thermostat naman is naka-remain close. Pero ito medyo matagal to, pwedeng mga 5 years. Ang nangyayari dyan, ang idea kasi ng thermostat, dapat pag uminit yung engine, bubukas siya. Pero yung iba, nagre-remain siyang close. So ang ending is hindi nakakaikot yung coolant dun sa loob ng ating engine. Then isa rin is yung kanyang water pump. Yung water pump kasi through time pwede rin siyang mag-cause ng leak, kasi goma yon, may goma yun sa loob. So once na na-wear na yung goma na yon, so magtatagas. Or ito, pag gumagamit kayo ng tap water, so hindi kayo nagkukulant, so pwedeng mabilis din maubos yung kanyang ngipin. May ngipin kasi yun So yung blade nun, pag mabilis kalawangin yun. Pag yun na ng tap water, mabilis makakalawang yun. So yan yung mga common reason kung bakit nag-overheat yung sasakyan. Aside dun sa yan, pag napapabayaan nyo rin sa pag change oil. So isa rin yan, hindi nyo sinusunod yung recommended na interval ng change oil. And ang ending, nagkakaroon ng oil sludge. Kasi yung oil natin, aside dun sa pagpapagaan nung takbo ng ating engine, siya rin yung para hindi mag-init yung ating engine. Kumbaga siya yung naglulubricate para hindi siya totally mag-init. So part din siya ng cooling system ng ating sasakyan. Kaya ang advice ko, kung ano yung huling oil na nilagay ninyo, yun sana ang susundin ninyong interval. So halimbawa, kung nilagay ninyo is fully synthetic, so ideally yan 6 months or 10,000 kilometers. Kung mineral naman yan, ideally mga 5,000 kilometers or 3 months. Although ito nga, medyo questionable yan kasi kung sakali man na hindi nyo ma-accumulate talaga yung kilometers, pwede nyo namang i-extend ng konti yung months. Yun naman yung pinaka-idea, Hindi naman necessary na pagdating ng
3 months palit. Hindi naman. Pwede mong extend kung hindi naman na-accumulate yung kilometers. Sabihin natin mas maging mahigpit tayo sa kilometers. So pag naabot natin yung 5,000, palit talaga, no question asked doon. Kung hindi naman natin na-accumulate yung kilometers, pagdating sa months, we can extend a little. So halimbawa 3 months yung recommended, kaya natin paabutin up to 4 months. Pero wag naman na sana natin paabutin ng 6 months. Okay? So yun yung pinaka-idea, no? Then halos yun lang, halos lang yung pinaka-common reason, ano, kung bakit nag-overheat ang kotse. Talagang ang pinakamagandang idea dyan is constantly check. So sana kahit every week chine-check natin yung coolant, ino-observe natin, chine-check natin yung level. Kung halimbawa tumakbo tayo ng mga 100,000 kilometers, check natin kung bumababa siya. Kasi kung refill tayo ng refill, ibig sabihin nun may tagas. So saan napupunta yung tagas na yon? So yun yung hahanapin natin ngayon. Okay? Ayun, sa ano pala, sa mga matic na kotse, normally may dumadaan din coolant diyan. So chine-check din dapat natin yung ano niyan, yung oil cooler niyan. And kung sakali man na nag-change oil tayo, dapat ini-evaluate natin lagi yung oil na nagdi-drip. Kasi kung kulay gatas yan o sabihin natin parang Milo na yung parang may halong tubig, i-observe natin kasi saan ba nagmumula yung tubig na yun. Malamang sa malamang galing yung sa coolant. So kung nagbabawas yung coolant natin, iba yung sistema ng ating, iba yung kulay ng oil natin, may tagas, ay ano yun, humahalo. Okay? And siguro lastly na lang dyan, ano, kung sakali man sa pagkukulant, as much as possible, kung ano yung brand o ano yung kulay ng coolant ninyo, yun din yung itatop up ninyo. Okay? Then kung sakali, avoid ninyo talaga yung tap water, yung galing sa gripo. Kung emergency at wala kayong mabiling coolant, distilled water yung gamitin natin. So yan na yung ano, alagaan lang natin, i-avoid natin kasi pag ang sasakyan nag-overheat, constantly nating tinatakbo, there's a big possibility na magpagawa tayo. So napakamahal, no? Ma-overhaul yung makina ninyo sadly. And yun nga, madalas sa pag ang makina ay na-overhaul, hindi natin sigurado kung maibabalik siya dun sa dati niyang setup. Okay? So yun, sana i-avoid natin yung overheat sa ating sasakyan. And sana maging maalaga talaga tayo. Sabi nga, sa unang araw pa lang ng pag-own natin ng kotse, simulan na natin yung pag-aalaga. Okay? So constantly check, kahit every week, check natin yung level ng coolant. Kung sa tingin natin mabilis yung pagbaba niya, pa-check natin agad yan sa mga trusted mechanic natin, pa-evaluate natin kung bakit nagkakano. Ayun pala, yung ano pala, radiator cap, bago ko makakalimutan. Yan, pwede rin mag-cause ng overheat yan kasi through time may goma yan, and yung goma na yon pwedeng ano siya, nasisira. So tumitigas or lumalambot, nagkakaroon ng mga crack. So pag sakali man na tinanggal ninyo yon, then check ninyo at may marami na siyang crack, pwede ring mag-cause yun ng overheat. Okay? So yun na yung ano, yun na yung idea, no, to avoid overheat. Isa ito sa mga major issue kung bakit mabilis na nasisira yung makina. Hindi maayos na cooling system or napapabayaan na cooling system. Kaya kung sakali man, yun, share ninyo itong video na to sa mga new car owner, new driver. Yun nga, again, pag bumili kayo ng kotse, sa very first day na in-own nyo siya, simulan nyo na yung pag-aalaga sa kanya para ma-avoid natin yung malaking gastos, ma-avoid din natin yung abala sa kalsada, 'di ba? So mas mai-enjoy natin yung kotse with a minimal cost kasi yun naman yung pinaka-idea ko dito. Kaya ako sinishare yung mga idea ko with regards kotse kasi gusto kong makatulong. Yung mga experience ko before, yun yung gusto kong ma-share para at least yung mga new car owner dyan, new driver, hindi na ma-experience yung mga mistake. Pwede mga naging mistake yan before at ngayon sinishare ko na sa inyo at I hope hindi nyo na maging mistake yon, hindi nyo na ma-experience yung mga ganong problema. Kaya yun, share niyo to mga paps para at least maganda yung pag-own ninyo ng kotse, magtatagal yung inyong kotse, yung 100,000 kilometers or yung 5 years,
sigurado yan na makukuha ninyo without major issue yung inyong sasakyan. Again, pagdating sa overheat, pag-aalaga talaga ang pinakamagandang paraan. Kung nagustuhan nyo yung video, paki-like na lang mga paps.